Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapong pong muli sa atin. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay muling nakabalik sa ating Bible study. Dahil po tayo ay hindi nagkita-kita po noong araw po ng linggo. Maaga rin po kami nakarating kaya lang hindi po sapat na para matuloy ang gawain. Hindi naman po basta-basta pag-umpisa pagka ganong galing sa biyahe. Halos isang oras lamang po ang pagitan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling magtutungo o ating muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating pong pag-aaral sa hapong ito. Ang ating pong paksa ay isang paanyaya ng dakilang Diyos at Panginoon. Ang Panginoon ay nag-aanyaya o nananawagan sa lahat po ng nilalang na magkaroon po ng pagbabalik loob sa Panginoon. At bakit po? Baka sabihin niyo po kayo ay tumalikod. Hindi po. Ito po ay paanyaya ng Diyos, ng dakilang Diyos na buhay. At tayo po ay matututo rito sa ating pag-aaralan. Ang ating pong paksa, yun na nga po ang paanyaya ng dakilang Diyos at ang ating Panginoon. Ang ating pong teksto ay ating buksan, ang ating Bible sa Lumang Tipan, aklat po ng Isaiah, chapter 55, verse 5 to 11. Lumang Tipan po, Isaiah, chapter 55, verse 5 to 11. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa walang Bible, sumunod po sa aking pagbasa. Basahin na po natin yung ating teksto. Ang sabi po, iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di kakilalay sa iyo pupunta. Dahilan kay Yahweh, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Verse 8, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay hindi ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Verse 9, kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng iyong akala. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Verse 11 and the last verse po. Ganon din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ayun po ang sabi na po ng Panginoon. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po Panginoon na muli kami nagpupuri. Nagpapasalamat at patuloy po namin itinataas ang iyong salita na amin pong nabasa. Alam po namin na ito ay iyong napagpala na nawa Panginoon sa lahat po ng maabot at manonood, mag-view later ng aming gawain ito ay iyong abutin, pagpalain at muli Panginoon na maging karagdagan po para sa kanilang kaunawaan, kaalaman ang tungkol po sa aming pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, muli Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang lahat po ng naabot ng gawain ito. Gayon din po ang pamilya po ni Nanay Belia Milarpis at ng kanyang mga anak, mga apo at mga manugang. Ganon din po ng kanilang mga kaanak na nasa San Miguel, Bulacan. Dalangin ko, O Diyos, nasamahan niyo po kami. Ikaw, Panginoon, ang mataas at mahayag sa aming kalagitnaan. Ang papurit, pagsamba, pagdakilat, kaluwalhatian ay sa iyo magpakilanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga po, ang ating paksa ay paanyaya ng dakilang Diyos
at ang ating Panginoon. Ang sabi po, ang mga tumalikod sa Diyos at sa kanyang katwiran ay inaanyayahan ng Diyos na bumalik sa Kanya at manumbalik sa pakikisama at pagpapala. Ang mahalagang pangangailangan para sa kaligtasan ay isang tunay na spiritual, ay isang tunay na espiritual na pagkagutom at pagkauhaw sa kapatawaran sa tamang kaugnayan sa Diyos, batay sa haing kamatayan ng lingkod na Mesiyas. Kailangan ang pagsisisi sa ating mga kasalanan at lumapit sa Diyos sa pananampalataya at sa kapangyarihan ng kanyang kaharian na kailangang patuloy upang tanggapin ang kapuspusan ng kanyang espiritu. Purihin po ang Panginoon, gaya po na sinabi po sa Matthew chapter 5 verse 6, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito pong panawagan ng Diyos sa sinulat po ni Isaiah, Propeta Isaiah, ay matagal na po dahil ito po ay sa unang pangitain ng Panginoong Diyos para pinakita niya kay Isaiah. Sa Isaiah 53 ay nagpahiwatig na ang Panginoong Diyos ay magbibigay ibibigay niya o pagkakaloob niya o isusugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kung bubuksan niyo po sa awit 53, nandun po yung propesiya ni Haring Ezekias ni Propeta Isaiah na ang ating Panginoong Jesucristo, ang Messiah ay darating. Pinakita po yun. Kaya po sa Isaiah 55 na ating pinag-aaralan naman ngayon, nananawagan ang Panginoon o ang Diyos para po sa lahat ng mga tumalikod at wala pang pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po ang paanyaya hindi lamang po doon sa nakakilala na, kundi din po doon sa hindi pa nakakakilala. At doon po sa mga nakakakilala na ay ito po ay karagdag kaalaman para tingnan ninyo po kung saan kayo nakatayo at saan po kayo papunta ng inyong pananampalataya. Kaya nga po napaka-importante na tayo po sa araw natin pong pag-aaral na ito ay makikita po natin ay yung ating kinatatayuan kung tama ba o nasa mali. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po doon sa Griego, nung ating binasa sa Matthew chapter 5 verse 6, mapalad ang mga magmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Sa Griego po, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ang ibig po sabihin doon, yung tayo ay magkaroon po ng muling pagkauhaw at pananabik sa salita ng Diyos. Isa-isahin po natin na ating i-exhort yung ating pinag-aralan o ating nagteksto. Ang sabi po sa verse 5, ang sabi po, iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Ano po? Hindi mo kilala. Ibig sabihin, ito po yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Sa Diyos. Hindi kumikilala o hindi naniniwala na mayroong Diyos. Sabi po doon, mga bansang hindi kakilala sa iyo pupunta dahilan kay Yahweh, banal ng Israel. Ang sabi po sa Article 1, ang kanyang kadakilaan. Makikita natin ang nais ng Diyos sa lahat, lalo na iyong mga hindi pa kumikilala sa Kanya. Hindi lamang sa mga Hebreo ang kanyang pag-ibig, kundi sa buong sanlibutan. Kung papansinin niyo po, kung tayo po ay nagbabasa ng Bible, lalo sa Bagong Tipan, mapapansin niyo po, ang sentro po ng istorya
ay para lamang sa mga Hebreo, yung kanyang pinili. Mula po sa angkan ni Abraham, nung si Abraham ay, bago po kasi si Abraham, yun po ba yung, hindi po ba dumaan po yung baha na nawali po lang lahat, at ang nabuhay lamang ay ang angkan ni Noe, at pagkatapos po, doon po nag-umpisa sila Abraham. Kaya nga po, mula po doon, nakasentro ang istorya ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga taga-Israel, na naging taga-Israel. Dati po sila hindi taga-Israel. Sila po ay nasa ibang bayan, at yun nga po, yun po yung sinabi ng Panginoon, at tinawag po sila, sinabi niya kay Abraham, na pupunta ka sa bayan niya. Kaya doon po nag-umpisa na ang sentro po. Pero dito, makikita po natin ang kapanawagan ng Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Isaiah ay para sa lahat. Amen? Di po ba sabi niya sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig po sabihin sa lahat. Sa sanlibutan, kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon po makikita natin sa first part na ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya nga po yung paksa natin ngayon, yung hindi pa nakakakilala at yung may nakakakilala na, ngunit merong pagtalikod o merong pagkalimot sa ating Diyos, ay panawagan ito para tayo ay makapanumbalik. Article number 2, ang kanyang omnipotent. Ano po? Sabi po sa verse 6, hanapin si Yahweh samantalang siya'y iyong makikita. Siya'y tawagin bilang habang malapit pa. Ibig pong sabihin dito, sabi ko po, kaya po ang tinlagan ko po ng title na ang kanyang pagka-omnipotent. God is everywhere. Pwede po nating tawagin anytime, everywhere, anywhere ang ating Panginoon. Amen? Kaya po doon sabi, hanggang nakikita pa o hanggang malapit pa. Siya'y tawagin habang malapit pa. Amen. Ibig sabihin, kaya tayo pinananawagan o tayo pinananambalik habang ang awa ng Diyos ay nariyan. Kasi nga po, lagi po natin pinag-uusapan, napag-aralan na rin po natin, na meron talagang itinakda ang Diyos yung paghuhukom. Kaya ibig sabihin, habang available pa ang kaligtasan, bago po mahuli ang lahat. Sa Diyos, hindi po walang kahulihan. Sa atin may kahulihan. Why? Kasi po may hangganan yung ating buhay. Ang ibig ko pong sabihin, tayo ay may hangganan ng buhay kung maaari ay nasa Panginoon tayo bago tayo bawian ng buhay. Amen? Yun nga po. Isa pa yun eh. Yung tayo po ay mawawala, o pangalawa, baka dumating na yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alam naman niyo po, pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ibubukod ang mga sumampalataya at hindi sumampalataya. Amen? Sabi po sa ang kanyang omnipotent. Siya ay madaling makatagpo sapagkat siya'y laging handang tanggapin ang mga nagbabalik loob. Siya ay nagnanais sa lahat na maging masunurin sa kanyang salita at tumanggap ng kaligtasan at pagpapala. Siya po ay pwede nating tawagan. Sabi po sa Jeremiah 33:3, sabi po, ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumalang, humugis at nag-ayos ng buong daigdig, Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Amen? Kaya nga po siya ay nananawagan at sabi nga po dun sa 6, kung tayo po ay kung hanapin natin siya at tayo tatawag sa kanya, siya ay nariyan hanggat malapit pa. Amen? Until He is still
available. Amen. Kaya ko po sinasabing meron pong availability. Kasi nga po, doon sa time frame ng ating buhay, doon din po sa time frame ng ipinagkaloob ng itinakda ng Diyos na yung kanyang paghuhukom. Maaring umabot tayo doon hindi tayo umabot sa time frame natin, yung kawakasan. Baka dumating yung time frame ng Panginoon, yung panahon ng kanyang pagbabalik at paghuhukom, ay doon tayo mahuli. Amen? Kaya nga po, sabi po doon, siya ay hanapin, sabi po, hanapin sa Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Ang ibig sabihin din po nun, habang tayo ay may kakayahan na makapanumbalik pa sa Diyos bago tayo wakasan ng buhay. Malinaw. Amen. Ang sabi po sa unang Kronika, chapter 28 verse 9. Ang sabi po, at ikaw naman, Solomon, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Yun nga po ang sinasabi ko. May time frame ang Panginoon. Ganon din po yung buhay natin. May time frame. Amen? Timeline. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Article 3. Ito po yung sa verse 7. Basahin po natin ulit. Ang verse 7 na sabi po, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Ang tawagan dito, tayo po ay naayahan ng Diyos. Siyempre po sa ating pong pagbabalik, dapat na po tayong magsisi sa ating mga kasalanan para tayo magkaroon po ng complete turnaround. Yung pagbabalik, kailangan po tayo ay maging malinis. Paano po tayo magiging malinis? Tayo po ay malilinis paghingi po ng tawad sa ating mga kasalanan. Di po ba? Lahat po ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo. Kaya kailangan lamang meron po tayong will na isurrender. Tayo po ay humingi ng tawad. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa awit 130, awit 130 verse 1 to 4. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, kaya Yahweh ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Amen. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Yun nga po, ang kailangan po yung kapatawaran. Nehemiah, sabi po sa Nehemiah chapter 9, verse 17. Tuloy-tuloy na po natin at kakapusin na naman po tayo ng oras. Nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila, naging matigas ang kanilang ulo at ayaw sumunod. Dahil sa kanilang kapalaluan, kumuha sila ng pangunahin upang magbalik at sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, matatag at mapagtimpi at hindi mo sila itinakwil. Amen? Ganun po ang Diyos. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos, sabi niya po, paanyaya ng ating dakilang Diyos. Magbalik loob na po tayo at magsisi sa ating kasalanan. Article number 4. 5 article lamang po ito. Ang sabi po sa article, verse 8 po, ito po. Ang sabi po, ang wika ni Yahweh, ang aking isipan, hindi ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Ano po? For my thoughts are not your thoughts, neither my way, your way. Sabi po sa English. Ano po?
Dito po, delikado. Bakit po? Dito po nag-ugat ang pagtalikod ng tao. Why? Kasi po, ang kaisipan ng tao, okay? Very short. Ang sabi po ng tao, lumaki ako, dito na ako. Nakagagisnan ko na, dito na ako. Kahit na nakakabasa na ng katotohanan. Hindi ko po katulad dati. Dati nandyan ako, pero kung nung ako'y nakabasa at nagbabasa ng Bible, saan po ako ngayon? Tagapangaral ng Biblia. Ano po? Ano po ang ibig ko sabihin? Kaya po maraming naligaw ang isipan ng tao. Sinasabi ko, very short. Very short. Kung babasahin nyo ang Isaiah, babasahin nyo ang Jeremiah, talaga pong sinasabi, tumalikod na kayo sa mga Diyos-Diyosang inyong sinasamba. Ang marami po sa tao ngayon, ang kaisipan, kaya ako po sinabing sure, hindi po naaabot, kakaabot sa kaisipan ng Diyos. Why? Kasi nga po ang katuwiran lang. Dito na ako lumaki. Minsan, inaano pa nila ang salita ng Diyos. Oh, gawa lang ng tao yan. Pag ang salita ng Diyos, narinig natin at nagkaroon ng conviction, nagiging kaisipan ng tao, ay nga lang, hindi, gawa ng tao. Hindi pa. Tinutuwid ka na nga eh. Inaanyayahan na nga tayong bumalik sa tunay na Diyos na buhay. Hindi po doon sa mga kanyang nilalang. Sinasamba po ninyo yung nilalang lang ng Diyos. Ang dapat sambahin po natin, yung lumalang, sabi po sa Roma, na pag-aralan na po natin. Kaya po, sinasabi ko, very crucial itong sinabi ng Panginoon dito eh. Why? Tingnan niyo po, ang title ng ating sa awit 55, buksan niyo po yung Bible niyo. Lahat po nakalagay, kahit sa English. Paanyaya sa nauuhaw. Ang sabi po sa Tagalog dito ay paanyaya sa mga tumalikod. Sa ibang Bible na sulat. Ano po? Kaya po nasulat ito, why? Nag-aanyaya siya, tapos bubuksan mo yung sasabihin niya, ang aking isipan, hindi ninyong isipan. Bakit? Why? Kaya nga po yung panawagan ng Diyos ngayon, bibigyan natin ng ibang kaisipan na naman, nananawagan na siya. Hindi na. Dito na lang kami. Dito na kami lumaki. Dito na kami mamamatay. Naku po. May Bible po kasi tayo. May pinagbabasihan po tayo. Lahat po, sabi ko nga po sa inyo, itong Bible natin, Bible Catholic po. Pare-parehas po tayo. Ay pare-parehas naman ang babasahin. Bible na Catholic, Bible ko na Bible. Iisa lamang po. Bakit po naliligaw yung iba? Yung kaisipan. Sabi nga po, ang kaisipan. At ang daan niyo yun, ang hindi ko daan. Kasi nga po naliligaw. Kaya nga po sabi po ng Diyos dito kayo sa daan ko. Either no, sabi po, at magkaiba ang ating daan. Neither your way, my way. Sabi po hindi. Huwag niyo pong ipilit yung daan po ninyo. Yung kaisipan at daan ng Diyos sa ating sundan, yung po nakasulat sa Bible. Amen? Sana po malinawan kayo. Warning po. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung Bible, kawawa po. Sa aklat ng pahayag, yung mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sa tunay na Diyos, hindi po mabilang sa dami, parang sa dami po ng butil ng buhangin sa pangpang ng dagat. Sabi po na Apostol, dami. Halos kakaunti ang naligtas. Kakaunti po ang nanumbalik sa Panginoon. Yan ang kawawa po. Sana po, kaya po siguro tayo napunta rito para magkaroon kayo ng tamang kaisipan, tamang kaparaanan, tamang daan ng ating tatahakin. Kawawa po yung ating mga kaluluwa.
Remember, ang sabi ko naman po sa inyo, kaya po tayo nagre-reliyon, hindi po sa buhay na ito, kundi po sa ating kaluluwa. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang sabi po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa ilanmang tabak na magkabilay tanim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Remember, inyo po, ang salita ng Diyos ay nakatataho, nakakaintindi ng iniisip natin. Kaya po yung kaisipan natin, huwag po natin ipilit. Kunin po natin ang kaisipan ng Diyos at ang kanyang daan. Kaya nga po niya sinabi doon ang wika ni Yahweh, ang aking isip ay hindi ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Kaya nga po, nananawagan siya. Kaya niya po tayo, sinabi niya rin magkaiba ang ating daan dahil ang iba ay lumihis. Amen? Kaya sabi niya, bumalik kayo para sa aking daan. Amen? Hallelujah. Nakuha niyo po, na-reconcile ko. Hallelujah. And the last verse po, ito po ang verse 9 to 11. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Purihin po ang Panginoon. Meron pa palang isang verse po sa awit sa isipan. Ang isipan natin ng Diyos ay hindi tulad ng likas ng tao. Yun po yung sa verse 8 natin. Sabi po sa awit 94:11, ang kanilang iniisip ay batid ng Panginoon, katulad lang ay hininga na madaling mapuputol. Amen? Hallelujah. Ganun lang po. Sa awit 139, ang sabi din po sa awit 139, basahin din po natin. 139 verse 23-24, ang sabi po, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Yun nga po, sabi po, iba po ang isipan natin sa isipan ng Diyos. Nalihis po tayo. Kaya sinabi niya po, iba po ang isipan natin sa isipan. Nalihis po kita. Article 5, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito po ay sa verse 9 to 11. Isa na lamang po kasi ang ibig sabihin nito, kung paano ang langit higit na mataas sa lupa. Ang daat isip ko'y hindi maabot ng iyong akala. Ang ulan at niebe paglagpak sa lupa ay hindi na magbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya ang may pagkait, butil na panghasit. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Kaya nga po sinabi ko po doon, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kawikaan chapter 30 verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Yun nga po, yung mga pananampalataya. Tayo po may pananampalataya. Problema, hindi bumabase sa salita ng Diyos. Bumabase tayo, ay dahil iyan ay aking nakagisnan. Dahil yan ay sabi ng aking lolo. Yan ay sabi ng aking, lumaki na ako diyan. Wow. Nakikita mo lang, sana alamin mo kung yung nilalakaran ay papunta sa langit o papunta sa impyerno. Meron po tayong kaisipan. Kaya nga po nilagay ng Diyos sa taas. Ang kaisipan. Dapat po, magkaroon po tayo ng turnaround. Pagkilala sa tunay at makapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen? Awit 119 verse 130, ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dulong ito sa mga wala pang karanasan. Amen? Kasi nga po, ang kanyang salita ay
makapangyarihan. Awit 119 verse 160, ang buod ng kautusat salig sa katotohanan, ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Amen? Purihin po ang Panginoon. Dahil din po sabi po din sa Roma, babasahin din po natin ang Roma chapter 1. 16 to 17. Ang sabi po, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Tayo po yung mga Griego, mga Hentil. Ano po? Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Yun po, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Nakita na po natin yung ating pong paanyaya ng ating Panginoon. 10 minutes pa. Ang paanyaya po ng Panginoon. Tayo po ay mag-turn around. Bumalik tayo sa Diyos. Paanyaya po ng Diyos, ng dakilang Diyos at Panginoon, tayo po ay manumbalik. Sabi po ng iba, kaya sabi po, yung mali ang kaisipan na. Dito na ako, tama na ako dito, okay na ako dito. Saan ang pruweba na okay na yung tinatatayuan mo at nilalakaran mo? Nasaan ang pruweba noon? Samantalang sinasabi dito, lahat ng sinasabi ng Bible kontra sa iyong kinatatayuan, sa iyong pinapanaligan. Sumasamba kayo sa Diyos. Direkta ko na pong sasabihin. Sumasamba kayo sa gawa ng tao. Amen? Mali po yun. Galit na galit ang Diyos doon. Kung uugatin po ninyo sa 10 utos, sinasabi po niya, ang Diyos ay mapanibughuin. Sinasamba ninyo yung kanyang lalang kaysa sa kanya na lumala. Alalahanin niyo po, hindi pa po huli ang lahat. May time pa po. Kaya ngayon po, ang panyaya po ng Diyos, magbalik tayo sa kanya. Sa tunay, buhay at makapangyarihan. Purihin po ang Panginoon. Conclusion. Ang isipan at puso ng tao ay maaaring mabago at mapalitan sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanya. Amen? Sa gayon, ang ating isipan at daan ay magsisimulang umayon sa Kanya. Ang ating pinakadakilang hangarin ay dapat na mamuhay ng naayon sa wangis ng ating Panginoon na ang bawat bagay na ating gagawin ay makapagbibigay lugod sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Tingnan niyo po. Mga magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagbabalik loob, pagsisisi, at muling pananatili sa kanyang salita at pagtugon sa pangunguna ng Espiritu Santo. Kaya nga po sabi po sa Roma chapter 12 verse 1 to 2, kaya nga mga kapatid, therefore, I therefore conclude, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa magsaganang habag ng Diyos sa atin, ihalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tingnan niyo po buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Purihin po ang Panginoon. Dako na po tayo sa ating pananalangin. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time.
Palakpakan po natin yung nilalaman ng awitin. May magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Amen. ang Diyos. Amen. Alam kong may Ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang tingin po natin ng kanyang kapangyarihan na may pagtitiwala, lalo-lalo na po sa may mga karamdaman. sa Kanya'y maglilingkod. Patuloy po natin itataas sa Panginoon ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Murphy de Villen Paulino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Prexy May Bracamonte Dayanco, Leti Lacandaso, at si Justin Crisostomo Roa. Gayon din po kay RB Poras. Gayon din po, patuloy po natin hilingin sa Panginoon na samahan niyo po kami na itaas ito sa Panginoon yung final exam po ngayon ni Patrick, na siya bigyan ng Panginoon ng wisdom and strength para po sa kanyang examination sa araw na ito. Gayon din po yung protection para sa lahat ng uri ng karamdaman. Gayon din po kalakasan ng kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para sa lahat po ng naghahanap at nangangailangan ng pagkakakitaan para sa pamilya. At sa mga kaibigan po natin, kaanak, kakilala ng mga OFW na nasa Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, Abu Dhabi. Gayon din po sa lahat po ng mga tumutunghay sa atin sa mga sandaling ito. Bagamat siguro po ngayon ay marami pang magiging late tuner. Sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Christy Amoyo at Dalia de la Cruz. Gayon din po sa nag-shares ng ating gawain, sa shares po ni Lucy Milarpis at ni Christy Amoyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panalatakin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, kami dumudulog sa iyong harapan. Kami nga po ay nagpapasalamat at patuloy po na nagpupuri, nagpapahayag ng iyong kadakilan at kaluwalhatian. Tuloy nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na umaanyaya, nag-aanyaya sa amin. Kami nga po, Panginoon, ay manumbalik sa iyo na tunay na Diyos na makapangyarihan at buhay. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito na aming muling pag-aaral. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga aral mo, Panginoon, ay hindi kumukupas at napapanahon at binibigyan nga po namin ito ng kahalagahan kapag tunay nga po, Panginoon, na kung hindi namin ito bibigyan ng kahalagahan ng importansya sa aming buhay, ay tunay nga po, Panginoon, na kami ay malilihis ng landas at didiretso po sa impyerno. Ngunit, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, pinagkakaloob mo sa amin ang kaalaman upang tunay nga po, Panginoon, na kami ay magbalik loob sa iyo. Muling kilalanin ka bilang isang makapangyarihan Diyos na may gawa ng langit at lupa, makapangyarihan Diyos na may gawa ng nalang ng lahat ng tao at lahat ng nabubuhay. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang may hawak ng bawat isa sa amin. Kaya nga po, Panginoon, sa patuloy po sa amin sa hapong ito na aming pagdulog ay ang aming pong paglapit para po sa kagalingan po nila Francis Pulido at Remedios Santos sa kanila pong mga karamdaman. Ganon din po kay Ate Merly de Villen Paulino sa kanyang karamdaman sa tuhod. Ang mga karamdaman po ni Violeta Amoyo at Teresita Sangkate ay makatagpo na rin po ng kagalingan na gagaling sa iyo. At ganon din po sa mga cancers nila Pesimi, Bracamonte, Dayanco at Leti Lacandaso, Panginoon, sa kanila pong mga karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay makatagpo na ng kagalingan. Maalis na po at lusawin mo nga po, Panginoon, ang mga cancers nito sa kanilang mga buhay at makaranas nga po sila ng kapangyarihan at kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Kapag tunay nga po, Panginoon, na
ikaw ang Diyos na dakila. Patuloy po din namin tinataas sa iyo ang aking apo na si San Patrick Castro sa kanyang final exam po sa araw na ito na nawa Panginoon ay malagpasan niyo po ang lahat ng pagsubok, maipasa po ang kanyang examination na kanyang kukunin sa araw na ito. Ganun din po dalangin ko po ang Panginoon ang kanyang kalakasan, kalusugan. Ganun din po Panginoon ang kanyang espiritu at patuloy nga po Panginoon pagpapala mo sa kanyang kumpanya, sa kanyang mga employer at ganun din po sa kanilang mga kasama sa trabaho at ganun din po protection din po laban sa COVID. Dalangin ko rin po Panginoon ang pamilya po ng Milarpis family sa pangunguna po ni Nanay Celia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Patuloy din po namin tinataas sa iyo ang pamilyang ito na patuloy nga po Panginoon na sila ay iyong gabayan, patnubayan, patuloy po na pagpalain po ang kanilang kinabubuhay. Bigyan niyo po ng mga trabaho, hanap buhay po yung mga wala pong trabaho. At ganoon din po Panginoon, karagdagang kalakasan, kalusugan po para kay Nanay Belia. At ganoon din po ang protection laban po sa COVID sa bawat isa. At ganoon din po Panginoon sa mga nag-aalaga sa kay Nanay Belia Panginoon, pagpapala po, pag-iingat, kalusugan at kalakasan din po ay sa mga kanila. Ganoon din po Panginoon sa nagdaos po ng kanyang karawan po nung araw po ng Lunes, si Evangeline Milarpis. Dalangin ko Diyos na patuloy mo nga po Panginoon na siya ay iyong gabayan. Hawakin niyo po ang kanyang pananampalataya, ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga pamilya Panginoon, mga mahal sa buhay. Dalangin ko Diyos na patuloy mo siyang pagpalain sa lahat po ng kanyang ginagawa, hanap buhay. Ganun din po Panginoon ang kanyang mga anak, pagpalain niyo po at patuloy po silang ingatan sa kanilang mga hanap buhay. Dalangin ko Diyos ang karagdagang kalusugan, karagdagang kalakasan at marami pa pong birthday at karawang para po kay Evangeline Milarpis. Ganun din po Panginoon sa lahat po ng aming anak na nasa abroad at mga kaibigan, kay San Patrick Castro, Joby Moyo and family, Jesus sa Corpus Castro and family, kay Glenda Enriquez Yamaguchi na nasa Japan at ang kanyang buong pamilya. Dalangin ko rin po Panginoon ang mga nasa Abu Dhabi, kay Marciana Fajardo, kay Lucy Milarpis at ang Sharma family na nasa Dubai. Kaya nun din po sa mga kapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya. Ganon din po Panginoon kay Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Sa mga kapatid po na Glenda at Eva Pagasuan na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah. Ganon din po kay Esther Hipolito na nasa Norway, kay Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family na nasa Canada, Crispy Amoyo and family na nasa Malaysia, kay Lynn Maglake, Butch Gonzales po na nasa Saudi. Ganon din po sa mga nasa Australia, kay Ami Basco and family, Ate Jane Baligid and family. At ganon din po sa lahat po ng aking mga pamangkin na nasa Italy, kay Maribel Apostol, Irene Apostol, Heidi Apostol, Danilo Apostol at kanilang pamilya. Ganon din po sa magkakapatid na Lea, Lua at Denden Siganday at ang kanilang pamilya. Dalangin ko po Panginoon sa lahat po ng aking nabanggit na mga OFW, kaanak at kaibigan. Ikaw nga po Panginoon, isang manguna po sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pagpapala po sa bawat isa, pagpapala po sa kanilang mga trabaho, hanap buhay o negosyo man ito, Panginoon. Dalangin din po, pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ilayo mo po ang bawat isa sa COVID at kagalingan po, maranasan po sa lahat po ng mga karamdaman sa mga nasa abroad na ito. Ganun din po Panginoon, patuloy ko rin po tinataas sa iyo ang lahat po ng aming mga kabatchmate ko, kaklase sa elementary, mga batchmate ko sa high school na nanonood po ng aming gawain. Batid mo po at hindi po ningit sa iyo ang lahat po ng kanilang mga pangalan
Ganon din po ng mga kaanak, kaibigan na sumusuporta at nanonood po ng aming gawain. Sa lahat din po ng naabot at nakatutunghay ng gawain ito. Itinataas ko nga po, Panginoon, lahat ito sa iyo at ikaw nga po patuloy na magpala at mag-ingat. Patuloy po na gumabay at pumatnubay po sa bawat isa. At bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng kalusugan, kalakasan at proteksyon laban sa COVID. Ganun din po sa lahat po ng aming nasa Kapitolyo, sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmina C. Alvarado, sa lahat po ng sangguniang panglalawigan, at particularly, Panginoon, sa lahat po ng empleyado ng accounting office ng Kapitolyo, sa pangunguna po ni Ma'am Marices Prena. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at pagdaway po sa bawat isa. Ganun din po pagpapala, kalusugan, kalakasan na sumakanila. At ganun din po ang proteksyon laban sa COVID. Ganun din po, Panginoon, sa lahat po ng nakasama po natin sa araw po ito. Yung sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Anthony Castro, Christy Amoyo, Dalia de la Cruz. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng mga nakasama namin sa hapong ito, ay patuloy mo nga pong pagpalain ng bawat isa. Gabay din po at patnubay po ay sumakanila. Ganun din po, Panginoon, kanilang pinabubuhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga hanap buhay, negosyo, anuman po, Panginoon, ang kanilang hinahawakang pinagkakakitaan. Ganun din po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan. Ganun din po sa lahat po ng mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong kagalingan ay sumakanila. At ganun din po, higit po ang proteksyon po laban sa COVID. At ganun din po sa lahat po ng share po ni Lucy Milarpis at ni Christy Amoyo sa nag-share po ng aming gawain na si Lucy at Christy Amoyo. Dalangin ko, O Diyos, na sila iyong pagpalain at patuloy nga po, Panginoon, na gabayan ang kanilang buhay. Ganun din po pagpapala po sa bawat isa. At ganun din po sa lahat po ng tumutunghay at nanonood po sa shares ni Lucy Milarpis at ni Christy Amoyo. Dalangin ko, O Diyos, na abutin mo nga po, Panginoon, ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat. Ganun din po ang proteksyon mo laban sa COVID. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman, sa lahat po ng tumutunghay, sa mga shares ni Lucy at ni Christy. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang nangungusap sa aming kalagitnaan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang aming kikilalanin. Tunay na Diyos na makapangyarihan, buhay, at patuloy na tumutunghay at nag-aanyaya sa amin upang kami nga po, Panginoon, ay hindi maligaw. Tunay nga po, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong dakilang pag-ibig, hindi mo kami hayaan na mapahamak. Kaya ganun na lamang, Panginoon, ang inyong paanyaya na kami ay magbalik loob sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang dapat maparangalan, mahayag sa aming kalagitnaan. Kaya ang papurit, pagsamba, paglawal natin pagdakilay sa iyo magpakailangan. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Lahat po yung sabi. Amen. Amen.